Lola. Lola needs to go to work, man. Say bye-bye, Lola. Yummy. Mimi. 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 Ay, naku. Ayan ka na naman. Morning, guys. Gising na kami ni Mayumi. Magandang umaga sa inyong lahat. Time check alas 6 pa lang. Kailangan pumunta ng kids sa school alas 8. So, si Mayumi gising na din siya. At ako'y gumagawa lang ng DIY card para kay Calby at saka kay Chico. Nasusulatan nila sa classroom. So, tapusin ko na lang to and then I'm going to wake them up. Let's go. Happy Valentine's, Mimi! Hi, Mimi! Hi, Mimi! Happy Valentine's, Mimi! Mayumi! Mayumi! She looks so pretty! Chico, don't be like that, okay? Happy Valentine's, Bobby! Happy Valentine's, beautiful one. So sweet. Can I have a kiss too? I love you, Bobby. Love you, mommy. Today we're going to get you lots of flowers. Then you're going to get... Bye, Teacher Jane! Teacher Jade is in the school. Calby, are you listening? Yeah. Let's get a lot of flowers. Then you can give to your teacher. Rimac 2 has Happy Meal because Tom and Jerry like it. Chico and Calby, when you give flower to someone, what do you say? Happy Meal! Happy Meal is McDonald's. What do you say? Starts with letter V. Vava. Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine's Day, teacher. Oh, very sweet, Calby. How about Chico? Ano sabihin ni Chico? Happy Meal. Happy? Happy Valentine's, teacher. Okay, very good, Chico. That's very sweet. I think teacher will feel very nice and sweet and happy that Chico and Calby are being very sweet boys. And they're going to give to people who they love and important for them. Mom, for me, I'm going to do that every week. Oh, every week. Flowers every week. No flowers every week. Message every week. And pictures every week. That's very nice, enough. You know, those things makes people feel nice in their heart. If you do that to mommy, I'll be happy and I'll have good dreams every day. But I don't have good dreams. For me, I have not good dreams. I'm going to dream about the monster. You're not gonna dream about the But monster. Uncle, but So, bibili muna tayo, guys, ng bulaklak. Pwede Pwede bukas na lang tayo mag-celebrate para mura lang yung bulaklak.
Yung mga tira-tira. Ngayon talaga on the day, medyo... But about you like showing us the monster. You see, I told you so, Really? Does Yeah. Tito Parts do that? Yeah, he does that. Is that the reason why you're having nightmares? When we picked up Chico, then we took you to your shop. Then Maybe when because you're not listening. then when, Upo na kayo when back on the chair na. When Chico beat Uncle Bus, then he showed us the. Halin ka lang langga, oh. Let's go na in the car na. Go to the car na. Ay. Bali pila tanan. Wow. Who are you giving it to, Chico? Teacher. Teacher. Teacher Day. And for Calby, patingin ako na, Wow. Ganda, anak. Maganda yung flower. Rose yan, Calby. And teacher said you will play game. You play well, okay? Walang samod si Calby, guys. Kasi ang pinapabili niya sa akin na bulaklak, yung bouquet na malaki. Na malaki, tag 2,000, guys. Sabi ko sa kanya, grabe ka naman, nak. Yan lang muna, yung maliit lang muna. Ang importante, it's the thought that counts. Kaso ng nanay na nakabudget. Pero anyway, it's okay lang kasi hindi naman masyadong talagang sira yung mood niya. Mawawala din yan mamaya. Sorry? How about the hotel? The hotel? Yeah. Yan? Yes. What about the hotel? They also celebrate Valentine's. Look. We forgot, Mom. So hatid na natin sila sa school. They will have activities for 3 hours while I do my work. Mommy So, said let's when go. it's morning we can go. Let's go. Get your balloon. And your bag. Your toys. Wow, Bobby looks so smart with his Rocky hat. Ang bag mo, toys mo. Bobby, wait muna anak. Yung bag mo pa. Wait for me there on the side. Eternity later. Sunod ni Ani baka mo sa inyong kabubuton aron magpakasal Opo, Mayor. alang sa mga babae ni Ani baka mo sa inyong ingon diha sa pagigugma o Nag-attend ako pag-alagad sa guys ng inyong kasalang bayan. bayan. So titingnan natin kung ano yung nangyayari Alang kapag sa merong mga kasalang lalaki bayan. ni Kakasimula Ani pa ng baka alas 10 mo ng aron umaga. pagbukos Pero kanunay sa kakilala inyong ko, pag kaugalingon mamaya. diha sa pagigugma o pag-alagad sa inyong asawa mo siya nga imong asawa. Opo, Mayor. Karon ipadayag ninyo ang inyong pagpanumpa o pagigugmaay sa usag-usag o palihog sundo ninyo Mayor. sa atubangan sa mga saksi nga ania karon akong gidawat sa kahamugaway sa kalipay ug kasakit ikaw lang ang akong higugmaon sa tibuok kong Ngani karon. akong gidawat nga mahimong imong kapikas sa kalisod sa kahamugaway sa kasakit ug kalipay nga ikaw lang ang akong higugmaon sa tibuok kong kinabuhi. Magdungan kamong tanan sundo ninyo ang akong isulti.
Guys, ang galing first time ko mag-attend ng Mauna kasalang ang bayan. lalaki ang magpasuot. So eto, dito sa General Santos, first time ko mag-attend, ganito palang itsura. Balihog ko sa mga lalaki. Sabay-sabay pagkibanggit lahat sa yung inyong mga partner, couple. partner. Ang daming bride, ang daming groom. Isang kwarto lang lahat. 45 Isulong couples ngayon ang kining ikakasal, singsing. guys. Amazing. Tingnan natin kung makakuha tayo ng mga Timaan videos. sa akong pagigugma Timaan sa akong pagigugma. o pag-unong kanimo. Ug pag-unong kanimo. Sige, palihog, ipasuloob ang singsing. Yee! Wee! Kinilig. Kilig ang viewer. Next, ang mga babae Guys, na po. so may dala silang mga singsing. Palihog, The rest, pagbanggit ang sa event na to pangalan sa provided Panginoon. po ng government, local government natin. Isuloob So kining every table singsing. meron silang cake. Tingnan natin yung cake, guys. Ayan. Timaan sa akong pagigugma Timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo. o pag-unong kalimo. Palihog, ipasuloob ang singsing. Yee! Tawa si Madam Tendis. Sige, Then, nakasalang bayan. ang Ganda, mga no? lalaki ang magulit. Sa anong libre o dito ni Mayor? salungon sa mga kababaihan. May bigas. Uy, wow, ang ganda. Guys, magpakasal na din tayo. May free bigas. Free ang food, free ang venue. Wow. Ang ganda, diba? Ang ganda ng Palihog venue. ko sa mga Kasi dati lalaki, yung mga ano lang, no, mainit na sa places. pangalan sa iyong partner. Barangay. Tapos ano yun, sis? Ano yan? Sis, may ano sila, sis? May pawa. Ihatag ko kanimo kining mga aras. Ihatag ko kanimo kini mga Ayon na pinaagi sa Kiss! official kiss. Okay. May ano na kami. Dito sa komunidad. Ulat mo sa inyo ang turno. Sige, dili na mauna na. So, lingkod sa dili nga side. Audience sa mo sa ilang pagkukana yung dili nga side. Okay? Sige, lingkod sa kanila. Dili sa na mauna. So, i-prepare na yung mga ngabil nila. Okay? Isa-isa nila. Okay, so may request ato mga ninong and ninang, no? Magbalik na to dito sa atong mga lingkuran. Thank you so much. No, para makita dyan ang paghalukanay sa atong mga bagong kasal. Okay, hindi na sa talang side, no? Malibog na mo daan diri. Okay, sige. Okay. Sige lang natin tatay yung hulog doon siya pagdagdagan. No, hindi na lang dapat dalawa lang sila. 1, 2, 3, kiss! Oh, ganda! Grabe! Ay, 1, 2, 3. Okay, wow! Okay, dito na sa daw. 1, 2, 3. Okay. Ay, sabay lang, sir. O, sige, sir. Padayon, sir. Okay, sir. 1, 2, 3. Okay, excited sa 2, 3. Okay. Sige, 1, 2, 3. Naka-exercise siya ang mga photographer. Ha? Sige, 1, 2, Ka, Happy Valentine's, everyone! Hindi pwede walang selebrasyon ng everything kahit na single. Tayo ay third wheel. Third wheel ako dito na side. Happy Valentine's! Ito natin si Mother. Happy Valentine's! Oh, Happy Valentine's! Andyan si Mama. Oh. Parang advance. Ayan guys, kasi ngayon, uslan man na single ang everyone. So tayo ay magde-date ng family. So dito kami kakain ngayon guys for lunch, ang Ipsal with Mama. So inaantay natin si Madam Sheena dahil tinawag na din siya ni Madam Ten Gibbs
Pero habang nag-aantay, pwede na tayong simulang kumain. So dito guys, pwede kami mag-request ng non-pork at saka pork kasi yung kapatid ko and brother-in-law kumakain sila. But mama and I, we don't eat pork. So dito kami sa non-pork. Ayan. So kakain muna ang everyone guys. I'll see you later. Let's go. Come on. Ayaw niya magsama guys eh. Ayaw niya magsama. Gusto niya na sa likod ng kotse. Okay, stay ka lang dyan. Watch natin sila kuya mo, ha? Morning. Gusto ni Mayumi dito guys sa likod ng sasakyan. Dalhin ko sana siya dun sa harap ng bahay. Okay naman dito kasi merong bubong. Yummy! Yummy! Hatu! 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 Mama. Marunong na si Mayumi guys. Nakakilala na siya ng mga gusto niyang lapitan. Umiiyak na siya pag umaalis yung mama ko. Kasi every 6 o'clock ng umaga, si mama umaalis. Anyway, good morning sa inyong lahat. Happy Saturday. At dahil ngayon ay nag-off dahil gusto niya mag-family time. And I figured na pwede naman ako magstay sa bahay today para makasama yung mga bata. So I'm not going to work. And the weather, we woke up guys na ang weather ay napakaganda. Malamig. Hindi naman malamig na tulad ng Bagyo malamig, pero malamig na para sa amin dito sa Jensan. Pero good morning once again. And belated happy Valentine's sa lahat. Sana kayo po ay nag-enjoy sa inyong Valentine's kahapon. Pero regardless if Valentine's man or hindi, it's always nice to spread love. And also, it's better na wala tayong matanggap kaysa makatanggap tayo ng kamao. So, always look at the positive side of things. For me, yesterday, paano kung nga ba ginugol ang aking Valentine's Day, guys? Number 1, pumasok po ako sa trabaho. Yung mga anak ko sa school, binilhan ko ng bulaklak yung kanilang teacher at saka maliit na balloon dahil gustong gawin ng mga anak ko. My kids greeted me as well, and sa gabi binigyan ako ni kulit-kulot ng pusong lobo na yun. It was very sweet. Pagkatapos ko silang atid sa school, I continued with my day. Sobrang mahal po ng bulaklak at saka ng mga lobo kahapon, guys. Times 3 po ang presyuhan kahapon. Kaya naman, ako po ay nag-duty na lang. Kami ni Miss Giselle ay nagtrabaho. And then, alas 10 ng umaga kahapon, nag-attend po ako ng Kasalang Bayan. So, first time ko guys na nag-attend ng Kasalang Bayan, I'm very happy I did. Kasi if I did not, I wouldn't be able to witness na ganun pala ang itsura ng Kasalang Bayan. Kasi dati, napapanood ko lang yung Kasalang Bayan sa TV. And what they do, normally, isa labas sila guys na naka-venue, yung parang mga covered court, mga basketball court, mga public court, mga ganun. Sobrang init, minsan naka-ball gown talaga yung mga brides, no? So when you say Kasalang Bayan, I don't know how you do it on your side. Pero dito sa amin, this time, ang napansin ko is they had a certain cut-off limit. So like I said, this is the first time na naka-attend ako ng ganitong klaseng event. So we call it Kasalan ng Bayan, Kasalan dito sa Jensan. And the limit was only 45 couples. At para ito sa mga mag-asawa na hindi pa nakakasal pero meron ng anak na 5 years old or above. Okay? So nagkataon na itong nani ni Madam Tengives na si Miss Aiko yung naalaga kay Jericho talaga at trusted niya. Siya din nag-alaga kay Ashley when she was growing up. They have a daughter and yung anak nila is already 6 years old. So they took that chance na magpakasal, sumali sa Kasalang Bayan kasi guys, ang dami po naman talagang libre. Hindi nasasakit yung ulo. So at 10 a.m. yesterday, I attended and saw the whole ceremony. It was amazing. Of course, andyan po yung mayor namin, ayan. It was nice to see couples na talagang they had their day regardless kung gaano siya
paano siya inorganize. But it was really organized. Ginawa nila sa isang hotel. I'm going to insert some few videos I took yesterday. Ginawa nila sa isang magandang hotel dito sa Jensan. Then, it was in a very nice room, grand ballroom something, air condition, properly organized, my table and chair, my space. All the couples have their own space, had their own space yesterday. They had their own small cake. They were given wine for the wine toasting. They were given gifts from the city government. They were given cash gifts. Binigyan din sila guys ng isang sakong bigas guys. Sus, ganun na pala kasarap at kadali magpakasal ngayon, no? Parang ang sarap lang magpakasal. Tapos mamaya yung laman ng sobre, baka mamaya guys, ang laman ng mga 10,000 pesos. Okay na din yan, no? Pang ano na din yan, pang start-up na maliit na negosyo. Pwede na yung Gismail guys. Then they did, ano pa ba masaya kahapon? They kissed each other and they were provided photographers. So every couple were given a chance to kiss. Hindi naman yung kiss na lang pakay guys na French kiss. Yung kiss lang na smack or special kiss to seal their wedding. So it was an amazing event. I wish I could have stayed for the whole time. But there was no seats available na for us because there were every couple, pwede silang magdala ng 2 guests and they provided some space for those guests. So, nang nag-attend dun sa nanay ni Madam Ten Gives kasi na-late kami is my sister and a friend. So, they took some photos. I'm going to attach photos here as well. I'm sure they will be happy to see themselves here. At ano pa ba? Ang saya, ang ganda ng moment. Ay, yummy. Kasi pumasok kami doon, they were already taking the oath. Yung sinusundan nila yung sinasabi ni Mayor na for better or for worse, till death do us part. Till death do us part, basta wag nyo lang kulatahin ng isa't isa. Mahalin nyo hanggang mamatay kayo, ganun. Okay? So, nag-ano sila guys, nag-oath sila, and then, of course, hindi mawawala yung pagsuot ng singsing, diba? Ang gaganda, may mga brides. There were brides who came na sobrang simple lang talaga, very casual. Of course, all white, lahat ng pumuntang bride kahapon. 45 couples, guys. Some brides came in a casual dress, some brides came in a formal dress, and some brides came in a ball gown, guys. Talagang ball gown. Pero anyway, it's your day. Kasi kahit yung nani ni Madam Ten Gives, ang ganda ng damit niya, ang ganda ng hairstyle niya, ang ganda ng makeup niya. Okay, so it's up to you. It's up to you talaga. There was no limit on how you're going to appear during your kasalan ng bayan. Yes, for age, I saw different different age. Merong mga bata pa, pero may mga anak na sila. Then meron ding mga seniors na. So it's amazing, it's sweet, it's up. Stop. Where are you going? 9:30 na guys. Sobrang productive ko ngayong morning. Kasi napalaro ko yung mga bata sa labas, napakain ko si Mayumi, napaliguan ko siya, napatulog ko na, napadede ko na and everything. And now, andito ako sa labas naglilinis kasi minsan yung labas ng bahay yung ating namimiss-look, no? Dahil syempre sa labas naman yan laging marumi. Pero once in a while, maganda kasi pag nalilinisan yung labas ng bahay, lalo yung mga bintana. Kanina nilinisan ko guys, punong-puno po ng punong-puno ng ipot ng ng ibon. Naputol tuloy yung kwento ko sa inyo about dun sa nangyari kahapon. So anyway, after ng kasalang bayan, pagpatuloy natin. After ng kasalang bayan, nagkayayaan kami magkapatid na magsama-sama sa Valentine. So nakita kami, ako, si Mama, si Madam Ten Gives at ang aking brother-in-law at si Madam Sheena. Tinawag namin siya to enjoy lunch with us. Pumunta kami ng Sangyupsal, guys. At nag-enjoy kami ni Mama. Bawing-bawi yung binayad namin na 500 pesos kada ulo, unlimited. Kasi ang kapal na mukha namin, ilang beses kami nag-order ng marinated beef. Yung ate ko na si Madam Sheena, nalugi po kami sa kanya. Kasi 500 yung binayaran, yung kain niya parang 100 lang. Hindi ka magaling sis sa mga unlimited food. Huwag ka nang sumama next time. So, after namin magkasama-sama, we separated again para bumalik sa trabaho. And then, I did a lot of things. I was really productive yesterday and I came back home. And today, since I've been really busy lately sa shop,
gusto ko naman magstay muna sa bahay at mabigyan ng atensyon itong aking bahay kahit konti. It's good guys kasi maaga pa lang pinagpawisan na ako at nandito na ako ngayon sa labas taking care of this thing I really want to get rid of. If there's something that I'm practicing and I'm training myself for, it's not to hoard. Ayokong mag-hoard, ayokong mag-hold ng mga bagay na hindi ginagamit, ayokong ayokong patagalin yung mga bagay na sira na. Kasi minsan meron tayong ugali na ganyan no, na kahit sira pa, hindi pa itatapon. Kasi nga, yung parang sayang, pero hindi mo naman ginagamit. So, lumaki kasi ako guys, ganyan yung mentality ng magulang ko, ng mga magulang ko. And it's hard for me to let go of that kind of mentality kasi I grew up watching those practice. And when I was in Thailand, I love hoarding. Pero, alam mo yun, mabigat mabigat sa pakiramdam, makalat sa bahay, wala ka ng space. So, when I transferred to Africa, I decided to slowly i-practice yung mag-let go. Hindi lang sa tao, kundi sa gamit din. And now, andito ako sa labas. As you can see, I wanted to let go of this thing kasi nga it was a bad decision for me to put this outside. It's not for outdoors and now it's totally broken and rotten. And I saw a lot of shoes here na hindi naman namin ginagamit. So I'm going to let go of those shoes. I'm going to keep one shoes that I really love and was given to me by my sister. I have it now guys for 2 years na. I love it. It's comfortable. I wash it rarely kasi wala lang, hindi lang talaga ako palalaban ng sapatos. At may nakita ako dito mga sapatos ni Chico at Calvin na pwede nang mapasa kay Mayumi. So, ganun talaga ang role, no? Kapag may kapatid ka, you're going to have to, tawag nito, pagpasahan ng mga bagay na hindi nakasya sa kapatid mo. So, may nakita din ako dito, ito mga beach shoes ng mga bata, ginagamit namin yan when we're going to the beach. Syempre, para hindi sila mapasok kapag masyadong mainit. Pero normally, I really wanted my kids to be barefoot kapag sa mga damuhan, mga dagat, para ma-feel naman ng mga paa nila yung talagang natural na feeling ng mundo. Ayan. So, let me finish this one, guys, because I wanted to talk to you about, kasi meron nagtanong sa akin, and I found that question very good. Paano, nakita daw nila na maganda yung co-parenting namin ng tatay ni Kuya Kahil. Nagtatanong sila, paano namin na-build yung ganong relationship? I believe, hindi ko pa yan nasabi sa inyo. Kasi, tatay ni Kahil tsaka ako, we started on the negative side ng co-parenting talaga. I believe it was more on my fault. I had, ang tagal ko naka-move on sa papa ni Kahil. I felt betrayed and siya yung parang pinaka, I really fell in love with Kahil's dad, head over heels. That was long way back. So baka kiligin na naman kayo dyan. Pero yung pagiging co-parenting namin, hindi siya peaceful immediately nung naghiwalay kami. It was a roller coaster. Mostly because I was too emotional and I was not mature then. So, ang dami ko rin talagang maling desisyon. So, ito gusto kong i-share sa inyo. Gusto ko talagang sabihin sa inyo na I also had my worst times. I also had I also failed. I was also not a good mom back then. I was selfish. I was thinking too much for myself. And, nag-change na lang ako guys. So, naging mature na tayo. Yung mas lalo tayong tumanda, mas lalo natin naintindihan yung mga bagay-bagay sa mundo. Pero hindi kami doon nagsimula. And it was such very miserable na parenting style yung nangyari. At bata pa si Kahil noon. So balikan natin yun mamaya. Tapusin ko lang to para ma-clear out ko na. And I'm going to clean up this window guys. Kasi tingnan nyo naman guys kung puto na po siya ng effort. At naiinis po ako every time nakikita ko yan. So I'm going to clean that up para naman maganda sa pakiramdam ko. I wore my cap. Ito ay from Team Papang. I got this one when we went up the Mount Apo. Maraming salamat sa Team Papang. Sila po yung organizer namin nung umakyat kami sa Mount Apo, the highest peak of the Philippines. And they also organized halos lahat ng bundok sa Pilipinas, guys. Anyway, this is to protect my face from too much heat. Wala po ako. Hindi ako nasuot ng sunblock ngayon. Kasi sometimes I feel like sunblock is out of my budget. To be honest with you. And I want to change that. Kasi sunblock is for myself, for my skin, for my face. Mahal kasi guys, 700 pesos ang isa. Tapos mga isang buwan ko lang gamitin. Kasi sabi ni Doc 3 times a day daw maglagay. Anyway, bili tayo niyan sa Monday. Kasi I feel I'm neglecting myself lately. But yeah, I'll see you guys more on today's episode. Okay. Ouch! Ano naman yan? Want to see? Sing then.
But I'm not putting the video. Bye. Kahit konti. Mommy don't know. High blood ang mga tao. Kasi pinayagan ko sila manood ng TV. Dahil ngayon ay Saturday, normally they are allowed screen time. And they are watching up to 10 a.m. Simula 9 o'clock. Mommy, So sabi ko tama na, maglalaro na sila. not even finished. Yeah, may mamaya naman. You will tell a story before you go to nap time. So magla-lunch na kami maya-maya guys. Kakatapos ko lang din magtrabaho sa labas. Si Calvin nagtatampo kasi nag-away sila ni Chico. And galit na galit siya sa kapatid niya. So nasaktan niya yung kapatid niya guys. Kaya pinagalitan ko, pinapasok ko sa kwarto. Kaya nandun siya sa loob. Kami lang dito ni Chico at saka ni Mayumi. Ayan. So, normally kapag ka mga ganito, wala kami masyadong ganap. After nilang mag-lunch ay sasabihan ko sila ng story nila for today and then natutulog sila like 1 hour to 2 hours. And then for me, I'll have my own quiet time. Maliligo, maybe I'll chill. Oy, sorry po, Cam. I'll chill in my bedroom. Meron akong librong gusto kong binabasa kapag nagpapahinga ako. Or maybe I'll watch a Netflix movie. That will be my own personal time. One day wake up guys, kami po ay magme-merienda, manonood sila ng konting TV. Then mamayang hapon, I'll take them outside to play and walk. At kapag pinagpawisan sila, papayagan ko silang maligo sa labas kasi it's a good bonding moment for them. Close naman sila ni Calvi saka si Chico. Kaso hindi talaga napipigilan yung away. Let's eat na. Nagluluto si auntie guys ng sabaw. So, mamaya kakain kami. Ano yan anak? Ay nako, nakahanap siya ng jelly ace guys. Ano yan? Ha? Yeah. Hanapin mo muna yung headband ni Yumi, be. Headband, Mayumi's headband, the purple one. Go look for it. Sige na. I can't find it, man. 1, go. Wait, I'm going to fetch one. I'm waiting. What's the song? Then there's no song. Go. Okay. I turned it off. Bye. Okay, so finally nakaupo tayo guys. Habang nag-enjoy yung mga anak ko, andyan sila sa harap. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, oh. Si Mayumi tsaka si Calvi ay kumakain ng snacks. They're enjoying picnic. So si Chico ganitong oras, takaw tulog po talaga yung Chico namin guys. Wala pong hapon na hindi po siya pwedeng matulog. Si Calvi naman, exactly opposite naman ni Chico. Ayaw matulog ni Calvi. Kasi sabi ni Calvi, pag natulog daw siya ngayon, hindi daw siya makakatulog kapag kagabi. So, ilang beses na namin trinay guys, ayaw niya talaga. So, okay lang. Ang importante, it's quiet time. Right? We're not making noise, okay? So, at least meron din kalaro si Mayumi. Anyway, I wanted to finish this episode by sharing with you guys yung konting summary no, ng pagiging co-parenting namin ng tatay ni Kuya Kahil. Kasi lagi ko siyang ina-appreciate sa mga vlogs ko na he's always there for Kahil. At talagang hindi ako nai-stress sa pagiging tatay niya sa anak namin. So anyway, like I said, hindi po siya nag-start ng ganyan agad. Naghiwalay kami ng tatay ni Kahil guys, 1 taon si Kahil. At nung paghiwalay namin, hindi siya maganda kasi nga parang syempre masakit sa dibdib natin, naloko tayo, ganun, idamay ko na kayo. So naloko, masakit, ang tagal ko naka-move on kasi talagang parang feeling ko whirlwind romance yung nangyari sa tatay naramdaman ko sa tatay ni Kuya Kahil. So sobrang betrayed yung feeling ko ng time na yon na akala ko yung
actions ko na ipalayo si Kahil sa tatay niya, maayos na tatay yung tatay ni Kuya Kahil. Lagi siyang nandyan para kay Kuya Kahil. At mahal na mahal niya si Kahil. Pero akala ko yung paglayo ko sa kay Kahil is it will make me feel better as a mother. It will at least reduce the pain. Pero mali po yung ginawa ko. So I believe for 1 year, nilayo ko si Kahil. So he was very young then. Pero talagang malaki yung impact kay Kuya Kahil, guys. Nasaktan talaga din siya ng sobra kahit hindi niya man nasabi yung exact na words na yun kasi lagi niyang hinahanap yung tatay niya. Ganon sila ka-close. Umabot sa point na mismong si Kahil, nagtaka ako, guys, no, bakit niya din ako tinanong ng ganun na words. I believe parang 3 years old siya nung tinanong niya ako na parang sinasabi niya bakit daw hindi niya nakikita yung tatay niya, bakit daw hindi ko siya hinahayaan sa tatay niya, parang ganun. Syempre 3 years old, parang edad lang ni Chico, pero imagine Chico right now can communicate straight, properly, pure sentences, guys. Talagang the communication with 3 years old these days ay sobrang ganda na talaga. And Kahil was the same way back. So that time, nung medyo masakit pa din sa part ko, nung time na yon, pero parang alam mo yung parang binuhusan ka ng malamig na tubig. So yun yung nangyari, para akong binuhusan ng malamig na tubig when Kahil told me na gusto niya makita yung tatay niya. So 1 year ko lang siyang nilayo sa tatay niya, and that time tinatry niya namang mag-co-parent. Sinasabihan niya ako na gusto niya magsuporta and everything, pero I was not ready then. Like I said, masyado pa po akong, may pagka-immature pa ako that time. I was 23 and I was too emotional that all my decisions were based on my emotions. So, pinagsisihan ko na yun, guys. Anyway, after I decided na i-connect silang dalawa, nag-usap kami ng tatay ni Kahil na sa Thailand si Kahil mamamalagi kasi inuwi ko siya sa Pilipinas. So Kahil stayed in Thailand, nasa akin siya Monday to Friday, and then Saturday, Sunday, nasa tatay niya siya. So those days, guys, syempre masyado pa rin yung parang awkward pa rin for my part kasi I would say na hindi ako totally naka-move on kahit nung nag-co-parenting na kami. But then, katulad nga ng sinabi ko, as time goes by, mas nagiging mature tayo sa mga actions natin, sa mga words natin, sa mga decisions natin. So, when Kahil turned 4, 5, 6, 7, bago ko siya dinala sa Uganda that time, it was better, yung co-parenting namin. Though wala ako masyadong masabi kasi I think during that time I was also focused on Kahil as well. Kaya hindi ko masyadong napapansin yung presence niya. Tsaka 5 days in a week na sa akin si Kuya Kahil. Pero wala na kaming away, wala na kaming tampuhan, wala na kaming, we just talk about Kahil lang. Tsaka talagang sinusunod ko lang yung pinag-usapan namin na schedule. So, after that, nung nasa Uganda na kami, ilang beses din, nagsusupport yung tatay ni Kuya Kahil. Nung nasa Uganda na kami, he actually pays for his studies, for his health. Syempre sa bahay ako na nun kasi syempre anak ko naman si Kuya Kahil at may bahay kami doon. Pagkain ako na din. Pero yung mga special moments ni Kuya Kahil, never naman nag-say no yung tatay niya. For example, humingi ako ng budget for his birthday or merong celebration or merong sports. Lahat yan pinoprovide ng tatay niya. Hindi naman din ako yung klase ng nanay, guys, na i-provide mo lahat 100%. Ikaw dapat lahat yan. Hindi rin. Okay? So, kahit ganun, kahit pa before, ganun din ako na klase. Yung parang, it doesn't make sense kung hihingi pa ako sa'yo ng pambahay, may bahay naman kami. Habang tumatagal din, mas naging mature din yung tatay ni Kahil. At pareho kaming talagang nag-mature na kapag nag-uusap kami about sa kanya, guys, very kalma talaga. Very kalma. So, what did I learn about this whole co-parenting thing? Hindi talaga magsisimula ang lahat sa okay, pero magiging okay lang din. Okay? And hindi tayo magiging humble agad-agad. Pero, as time goes by, magiging humble din tayo kasi kakalma yung puso natin, kakalma yung utak natin, kakalma yung ating mga iniisip. Alright? So, like I said, marami yung mga nagpupuna, marami yung mga nag-appreciate na ma'am, ang ganda ng co-parenting ninyo. I wanted to tell you guys na it was not a smooth process. Dumaan din kami sa yung hard part ng tatay ni Kuya Kahil bago naging smooth yung aming co-parenting. Sa ngayon, it's purely co-parenting na lang talaga, like 110%.
Ayun. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagtanong at sana ay nasagot ko yung tanong ninyo. And of course, ay sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Let me know what you think. At sa lahat ng mga parents dyan na hindi nag-work out, okay lang naman kasi talagang hindi naman natin mapilit yung mga bagay-bagay sa mundo. Pero at least we try our best for the children. And I hope you guys will also have a peaceful and smooth co-parenting with your exes. Ayun. Maraming salamat you guys. Ako po muna yung maglilinis. Tatapusin ko tong trabaho sa loob ng bahay. Then I'll see you more on the next episode. Much love, Princess Higa!